Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Napapadalas na ang pagbuhos na ulan sa ilang lugar. Pero dito sa studio, mainit na issue ang bumubuhos araw-araw. Kaya naman lagi kaming handa para solusyonan ng mga yan. Dahil pag may issue, wag nang palakihin ating harapin face to face. Ako ang iyong lingkod, ang ubod ng gwapo, Alex Calleja. Kasing lakas na ulan yung yabang na yun, ha? Sila naman ang ubod ng talas sa pakikinig ng ating mga sausawero dito sa studio. Ang mga ubod sa lakas, ang magmaring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Ang ubod sa galing sa paggagamot, ang ating medical personnel from Medic 1. At syempre, ang ubod sa linaw ng kanilang words of wisdom, sina the beautiful attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Law Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. Eto na ang ubod sa ganda at kawang-gawa, ang ating queen, mother, Mama Licious, Mama Carla Estrada! Yes, yes! Ay! Ang ganda ng studio! Wow! It's all white. Good morning, Trio Tagapayo. Yes! Okay, eto na ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Gigil na gigil ang isang babae. Dahil daw ang kanyang kinakasama, nahuli niyang may kasamang babae sa kanilang banyo. Wow, of all places, ha? Yak! Kaya naman ang sigaw niya, maldita ka, sa banyo ko pa! Ang mga problemang hindi na kailangan pang pabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Jerry! Pagkatapos ng lahat, niloko mo ako. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Napaka walang hiya mo! Dito tayo magtutuos ngayon sa face to face. Kasama natin ngayon si Inday. Ate Inday, ano ho ang problema ninyo? Ano ang idinudulog nyo? Yung kalibin ko po na Niloko nahuli ka? Ko, opo. Paano ka niloko? Nahuli ko po sa banyo namin sa Ay, CR eto na namin. ba yun? Teka, hindi man lang sa sala, o sige sabihin na natin sa kwarto, sa banyo talaga? Opo. Paanong nakadiretso sa banyo? At sinat po ako nung kaibigan ko, nasa trabaho po ako na meron daw pong babae na pumasok sa bahay namin, kasama yung kalibin ko. Ay. So yung kaibigan mo nakita niya, ikaw yung nasa trabaho. So pagka-chat sa'yo, anong ginawa mo? Hindi pa ako naniniwala nung una. Sabi niya, hindi, pumunta ka na dito. Sabi niya, para mahuli mo sa akto. Nahuli mo? Eh, di nung naabutan ko po na sabi ko, sandali muna, magsi-CR muna ako. Hindi kasi ako talaga naniniwala eh. Pero nung pagpunta ko sa CR, Hindi, punta ka muna sa bahay niyo, wala. sabi, sa bahay Pagpasok mismo. mo sa bahay mo, Sa bahay wala. mismo namin. Oh, chinek mo? Chinek ko, Kasi wala. sinabihan ka eh. Oo, So wala, anong ginawa wala. mo pagdating sa bahay? Check ka. Oo, check ako. Ngayon, pag ako, dumiretso ako ng CR. Nung nasa CR na ako, ayun na. Doon pala sila dalawa. So, nakuha ako. Madalas! Banyo! Nagulat ako. Siyempre masakit, di ba? Oo. Ay, no, hindi.
Ano ang nakita mo para masabi mo talagang ikaw ay nilinlang ng iyong kinakasama? Nakaboxer lang siya, tapos naglalandian sila dalawa. As in, yung babae nakatapis lang ng tuwalya. Ng tuwalya. Ah, naligo. Okay. So, Kano kalayo yung trabaho nyo sa bahay, ate? Malapit lang. Kaya pa nakauwi kayo? Kasi kaya nakauwi ka agad ako at nahuli ko talaga sila sa akto. Kasi kung malayo, okay. tapos na yun. Gaano na ba kayo katagal nitong kinakasama mo? 5 years po. 5 taon. Bakit sa tingin mo, Ate Inday, nagawa niya sa'yo to? Naghahanap po siya ng anak. Hindi ko maibigay. Kinakasama mo for 5 years, hindi ka na magkaanak. Ilan taon na kayo ngayon? 51 po. 51. O 2 taon lang tandaan nyo sa akin. Oo nga, hindi mahirap na talaga magkaanak mga ganyang age. Nung nakita mo, ano ang naging reaction mo? Nagalit po ako, natural. Pinagsasabunutan ko po sila dalawa, nagalit po ako. So, tatlo na kayo sa banyo? Opo. First time mo lang Yung banyo na nasabunutan? eh. First time mo bang nasaktan o first time mong nahuli itong babae? First time ko po siyang nahuli. Okay, so sa gigil mo, nasaktan mo silang dalawa. Opo. Siya ang kapitbahay na nakakita sa pagdating ng kabit ni Jerry sa bahay ni Inday. Nelia, pasok. Hindi po kayo, Nay. Aling Nelia, kayo daw talaga ang nakakita. Opo, ako rin po ang tumawag sa kanya kasi nung dumaan yung babae dun sa barbecuehan, nakita ko po talaga na sa bahay nila ang punta. Dumiretso. So, yung nakita nyo, yung babae lang, hindi kasabay yung kinakasama ni Hindi po, Ate kasi Inday. kung nandun sa barbecuehan yung asawa niya, nandun, wala ho dun. Kaya nasa isip ko talaga na doon sa bahay ang diretso. At hindi kayo nagkamali. Oho, kaya Oo tinawagan ko ang siya. sagot ni Ate Nelia. At malalaman pa natin ang ibang storya sa pagbabalik ng... Face to face! Okay, Aling Nelia, first time nyo lang po ba yan na napansin? Matagal na po. Sinasabi ko sa kanya, ayaw niya maniwala. Kasi kung bumibili ako ng barbecue, napupuna ko yung babae, talagang yung body language nila. Ano mga body language? Oo. Yung mga tinginan, May na mga ganun. kilig. Pag dumadaan ba sa barbecue, parang... Hindi po, pag halimbawa, Ganon. ganyan. Tapos, tingnan Bakit mo, nagba-barbecue doon? Wala bang trabaho ang kinakasama mo? Wala po, ako lang po. Kaya may time tumambay sa barbecuehan. bilang tusok sa So si barbecue. babae, ano naman ang trabaho, Ate Nelia? Alam nyo ba? ang pagkaalam ko, noong nandun na siya, wala namang siyang trabaho. Ito ba'y kapitbahay niyo ng nag-a-apply. matagal? Nag-a-apply lang. Okay. Hindi, mga 2 years na lang. Pero kami po, 15 years. 15 years na. So bagong salta si babae dyan. Bata lang ba yung babae? Ay, bata. Ilan taon? Gaano ka bata? Siguro mga line of 30. 30 Line plus. of 30? 30 plus. Bata pa, 'di ba? Finally, nahuli ninyo, Ate Nelia, nung sinabi nyo kay Ate Inday, kinabahan ka ba nung nalaman mong pauwi siya at alam mong mahuhuli na talaga? Anong nararamdaman mo nung oras na yun? Naka-ready na po akong sundan siya. Naka-ready. Kasi hindi ko siya time, pwedeng Dami pabayaan. time. Ako ang ninang nung anak niya, kaya hindi na ang turing ko sa kanila, parang pamilya. Ayaw mo, hindi pwedeng pabayaan mo siya. Okay, so talagang sinugod Sinundan nyo. ko. Iniwan yung Naku. barbecue. Kuya Alex, alamin naman natin ang opinyon ng mga sausawero at sausawera. Sausawa na! Maraming salamat, Mama Carla! Ilabas na ang mga cellphone agad-agad para sagutin ang ating first question. Kung malaman mong may kabit ang karelasyon ng kaibigan mo, anong gagawin mo? A. Kukumprontahin ko siya at pipilitin ko siya umamin sa kaibigan ko at iiwan kong iniiyaw kong barbecue. B. Kukuha ng prueba para ako na mismo magsasabi sa kaibigan ko, sausawa na! Go, go, go! Yan. Yan, tingnan natin. Ito na, sino? Ano nanalo? Nako, ito po, nanalo ang letter B. Ang letter B po ay kukuha ng prueba para siya na mismo magsabi sa kaibigan niya. Talagang, ibig sabihin,
all out. Talagang tatrabahuin niya para sigurado siya sa kanya sasabihin sa kaibigan niya. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Okay, siya naman ang sinasabing kabit. Oh my God! Siya naman ang sinasabing kabit ni Jerry! G, pasok! Tama na, oy! Tama na, puro kayo nakapula. Oo. Di ba kayo nakakasayo? Mo, hayop ka! Ako? Maagaw ka, hayop Ako ka! maagaw? Di Malandi ba nga ka, ay nakasayo? hayop ka! Di ba? Ay nakasayo. Ate Virgie, anong sinasabi mong ayaw na ni Jerry kay Inday? Kasi po, Ma'am Carla, ganito Bago po mo yun. sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Virgie, ano yung sinasabi mo kanina? Na wala na kasing gusto kay Inday ang kinakasama niya ng 5 taon. Kasi Kaya po, ka pumasok? Ganito po yung Ma'am Carla. Ito po si Jerry. Sabi po niya, hiwalay na po siya. Diyan kay Inday. Hindi naman po ako manghihimasok kung hindi nagsisinungaling si Jerry. Eh, keso, niloko ka ni Jerry. Niloko nila ka. Sinungaling Si Jerry, sinungaling ka! Ano ako mapasok? Okay, so ang sinabi sa'yo ni Jerry, pero Hiwalay po sila. nahiwalay sila. Opo, Mama Carla. Pero nakikita mong nagsasama pa. Nasa isang bubong pa. Kasi nakita ka ni Ate Nelia na pumunta sa bahay habang daw si Ate Inday ay nasa trabaho. Totoo ba ito? Paki-confirm lang kung totoo o hindi. Opo, kasi naroon po ako ni Jerry na pumunta sa bahay nila, doon muna kami. Kasi nga sabi niya, hiwalay na nga siya. Hindi Kasi ngayon, naman. nag-CR lang naman ako. Ikaw naman kasi, bago ka kwento, alamin mo muna kung ano yung totoo. Hindi porkat nakita mo kami sa CR, may ginagawa na kami masama. Teka, may sinasabi si Ate Nelia. Ano po yun? Inabot ko ang ganitong edad ng walang chismis. Pag ako nagsalita, totoo. Di ba totoo? Oo, nasa CR na kami. Nasa CR na kami, oh. Nahuli ka na sakto, nagsisinungaling ka pa. G, paano ba kayo nagkakilala muna ni Jerry? Ano po ako, self-lady po ako ng mga bags sa akong Quiapo po. Ganito po yan. Siya naman po nagtitinda po ng barbecue. Ngayon, siyempre tayo self-lady tayo, siyempre kakain po tayo, di ba po? Bibili tayo sa labas kasi hindi naman tayo mayaman para laging Jollibee. Siyempre sa labas, turo-turo. Siya po nagtitinda turo-turo, bumibili po ako sa kanya. Ngayon, nasabi po niya, kukunin niya na lang po sa akin yung number ko para pag halimbawang order ako, at least nakaano na siya, luto na siya, kukuhanin ko na lang po. Ready for pick up na Business lang. naman, Ang business. barbecue. Customer service. So, masasabi mo ba, Ate Virgie, na imbes na ikaw ang pipick up ng barbecue, ikaw ang na-pick up ni Jerry? Hindi pa, naging magkaibigan po kasi kami niyan eh. Magkaibigan na kayo. ganun. Gano'n na Naging- kayo katagal magkaibigan? Almost 3 years na po. Ay! 3 taon na daw. Ate Inday, akala ko ba 2 taon pa lang siyang, halos 2 taon pa lang siyang tumitira Hindi sa ko po lugar alam niya. na... Ang una po, ang sabi po, magkaibigan lang sila. Yun lang. Tapos hindi ko po alam na, itong huli ko na lang po nalaman na may relasyon pala sila. Pero totoo ba ang sinasabi ni Ate Virgie na wala na kayo pala ni Jerry? Ay, hindi po totoo yun kasi nagsasama po kami. Ako po ang bumubuhay sa kanya. Si Jerry na lang ang tanungin Magkano mo na kasi lang nga po, eh. magkano lang po ang kinikita niya sa Si Jerry na lang ang pagbabarbecue. tanungin mo. Ako po ang nagbabayad ng upa namin sa bahay. Kasi yun nga Sa sabi ni tubig, sa Jerry, ilaw, walay na lahat kayo. po akin. Okay, pero kinikita ni Jerry, Ate sa kanya Virgie, lang po paano napupunta. sasabihin na hiwalay, magkasama pa sa isang bubong? Bakit ka naniwala? Kasi po nung nagkakilala po kami ni Jerry, hindi ko gusto. Kaya, hindi naman po ako sasama kay Jerry kung hindi naman po niya sinabi na hindi siya hiwalay. Kaya nga sumama kasi sabi niya hiwalay. Kaya nga po pinalipan niya ako eh. Ate Virgie, saan ka nakatira? Malapit ka kala, Jerry? Ngayon po, Paano nga? Anong gano'ng kalapit? magkatabi lang po kami ng bahay ni Inday. Wait, So, second. paano mo masasabing hindi na sila, na hindi mo alam na sila pa? Magkatabi Una lang. nga kasi, sabi ni Jerry wala na sila. Eh syempre, andun na ako sa sitwasyon, ano pang gagawin ko? Ate Virgie, yung bahay niyo, walang CR?
Meron po. Meron. Ba't hindi ka doon nag-CR ka sa kabila? Hindi kasi sabi nga ni Jerry, doon muna Ha? kami sa kanila. Doon kayo na. Ano na? Doon muna lang kami sa kanila. O, nasa kala ka, tapos nag-CR ka sa kanila. Doon kayo naabot. Ate Inday, anong nararamdaman mo sa mga naririnig mong ito? Masakit po, siyempre. Bilang isang babae sa atin, natural po na masakit po talaga sa atin. Ako babae rin ako. Niloko ka ni Jerry, niloko rin ako. Mahal mo na si Jerry. Opo. Ate Virgie, ibabalik lang kami sa unang tanong ni Mama Carla. Babalik lang kami sa unang tanong. Opo. So, naabutan ka talaga ni Ate Inday sa loob ng CR kayong dalawa. Totoo talaga. Opo, kasi sabi po ni Jerry, doon muna kami sa kanila. Okay. Kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, Attorney Lorna Kapunan. Anong pwedeng kaso ni na Jerry at G? Maraming salamat, Mama Carl. Tatanong ko lang kay Inday kung kasal kayo ng... Kung hindi kayo kasal, parang walang kaso, no? Kasi, ang tawag doon consenting adults. Ibig sabihin, kung ayaw na sa'yo ni Jerry, hindi naman kayo kasal, Inday, no? Kung gusto naman ni Jerry kay Virgie, dapat sabihin niya sa'yo, hindi yung tinatago ang relasyon, no? Kasi kailangan, miski na hindi kasal, kailangan talaga honesty at respeto sa isa't isa. Yun ang maganda, no? Si Jerry naman, linoko ka ba? Sabi niya wala na sila ni Inday. Opo. Di kung linoko ka, pwede kang hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Si Jerry naman, pabayaan mo na yan. Hindi karapat-dapat sa iyo yan kasi ikaw naman, Inday, mukhang hindi mo kailangan ng isang lalaki sa buhay mo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Kilalanin na natin ang lalaking namamangka umano sa dalawang ilog. Jerry, pasok! Ayop ka. Jerry, may relasyon nga ba kayo ni G? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ang tanong ko sa iyo kanina, Jerry, kayo ba ay may relasyon ni Virgie? Opo, ma'am. Opo, gaano na kayo katagal? Magti 3 years na po. 3 taon? 3 taon, Virgie? Opo. Pero magkasama kayo ng 5 years. Hindi mo alam na mayroong ibang karelasyon ng 3 taon? Hindi po. Wala kang nararamdaman, Ate Inday? Wala po. Kasi nakatutok po ako sa paghahanap buhay eh. Oh, saan ka umuwi, Jerry, habang kayo ni Virgie noon? Hindi po, tinititsyo lang po siya pagka gusto naming magkita. Tapos, doon pa rin kami nakatira sa isang bahay si Inday. Kaya lang naman pinagpalit ko yan eh. Tingnan niyo naman itsura, oh. Yung pinagpalit ko, oh. Tapos, Ayop ka, buti ka. Niluluko ka talaga. Naluluko ka, hayop ka. Okay, Ginawa mo sa akin. Kuya Jerry, Kung gawin Diyan ka naiwan Diyan ka naiwan sa ere. Kapal mo ka ng mukha mo. Diyan nagalit sa'yo yung mga tao. okay, Kuya Jerry, alam mo bang mali yung sinasabi mo na ang iyong pinakisamahan? Minahal mo ba muna si Inday? minahal ko siya dati. Kaso lang, pag umuwi siya galing ng trabaho, wala na, hindi na niya ako inasikaso. Siyempre, paano naman yung pangailangan ko bilang lalaki? Kita. Bigay ko sa'yo lahat. Pati ako nadamay. Okay, pero Jerry, bakit ka nakisama pa rin ng 5 taon kung hindi mo na gusto si Inday at meron ka ng ibang gusto? Siyempre, ma'am, masarap tumira sa isang bahay kasi si Inday yung sumasagot ng upa ng bahay. Lahat tubig at libre. kuryente. Okay. Jerry,
Sa pagkakataon ngayon, ay hindi kita maipagtatanggol sa aking trio tagapayo, no? Dahil medyo, oo. At kasalukuyang gusto ko na nilang kuyugin ng ating mga sausawero at sausawero. Hindi na ako makapaghintay pa. Kuya Alex! Alamin naman natin ang opinyon ng ating mga sausawero at sausawera. Sausawan na! Ang aga-aga pa lang, naubos na yung pasensya ko. Diyan tayo nadadamay mga lalaki, Dr. Love eh. Sa mga ganyan eh. Mga sausawera, sagutin na ang second and final question. Deserve pa ba ng second chance ng minamahal mo kung lantaran na ang pangangaliwa nito at pagsabi ng masama sa'yo? A, oo, mahal ko, martir ako. B, hindi, doon na siya sa kabit niya. Sausawa na! Nako! Sino gusto paliwanag ang kanilang sagot? Ano pangalan? Lia po. Lia, ikaw ba estudyante? Nagtatrabaho? Estudyante po. Saan? Nag-aaral? Our Lady of Fatima University, Valenzuela po. Valenzuela. Okay. May jowa? Wala po. Nagka-jowa? Nagkaroon po. Bakit naghiwalay? Ayaw na po niya sa akin eh. Tulad ba ng dahilan ni Jerry? Hindi naman po. May iba? Parang nanawa lang po siya sa akin. Nanawa! Kayo mga lalaki kayo, you're getting on my nerve. Okay. Ano ang sagot mo? B po. Ano? Doon na lang siya? Hindi na, doon na lang po siya sa kabit niya. Bakit naman? Kasi parang gagawin ko na lang po tangin yung sarili ko. So, wag na. Ayoko na po ng stress sa buhay ko. So, dapat, basta unahin ko yung mental health ko. Tama, ayan ha. Ate Inday ha, parang ikaw ang kinakausap. Ayan, salamat sa'yo ha. Back to you, Mama Carla. Nako. Maraming salamat, Kuya Alex! Abangan naman ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Jerry, hindi mahaba ang buhok mo. Hindi ka gwapo. Binabalanse ko lang kasi unfair naman sa amin na nagpipilit na maging loyal doon sa asawa namin. Well, in fairness, hindi asawa ni Jerry si Inday. Live-in lang sila. Walang commitment talaga. Inday, sa edad mong yan, dapat alam mo na. Yung live-in, kunyari lang yan. Kunyari asawa, kunyari labandera, kunyari cook. Kunyari lang ang buhay mo. Hindi kayo mag-asawa. So anytime isusuka ka niyan, unahan mong isuka siya. Can you imagine, Jerry? Ikaw ang lumagay sa tayo ni Inday. 5 taon kanyang pinakain dun sa bahay niya. May tinulugan ka, libre ang sex. Miski anong oras gusto mo ng sex, nakukuha mo. Na-stress, Inday, tumaba. Ngayon, ayaw mo na sa kanya. Hahanap ka ng bago. Alam mo, kahit pumasa ang divorce dito sa atin, pag hindi mo binago ang ugali mo, Jerry, yayaman ang mga abogado sa iyo. Hindi matatapos ang divorce. Hindi solusyon ng divorce dyan. Ang solusyon, i-address mo yung problema kung bakit kayo naghiwalay. Mabuti na lang hindi kasal itong dalawang to. Hindi ko alam kung saan kumuha si Jerry ng kapal ng mukha para sabihin dun sa nagpakain sa kanya, tingnan mo naman ang itsura niyan. Paano ko naman mamahalin yan? Itong nagpakain sa'yo, kung ikaw kaya maghanap buhay, baka gumanda rin ang katawan mo. Kay Virgie, hindi naman tayo mga bata, no? Alam mo na ang ginawa mo ay immoral, no? Nakiligo ka doon sa banyo ng may banyo ka naman sa bahay mo, no? At dalawa pa kayo na maliligo doon sa banyo hanggang sa nahuli kayo. So, alam mo yan, from the very start,
Alam mo na niloloko mo si Inday, kayong dalawa ni Jerry, at ayaw mong mangyari sa iyan. Tandaan mo ang golden rule. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Isang bagay lang iwanan ko sa iyo, Inday, Virgie. Yung ginawa ni Jerry kay Inday, posibleng gawin sa iyo. Ngayon, nalalaman mo na magkarelasyon pa rin sila. Ang tanong ko sa iyo, ano ang plano mo sa buhay mo? Meron ka pa bang dignidad para harapin ang lipunan? Kaya mo pa bang humarap sa salamin at sabihin, disenteng tao ako, hindi ako mang-aagaw ng tagasira ng isang relasyon. You deserve more than this, Virgie. May lalaking mag-o-offer sa iyo ng kanyang pangalan, siseryosohin ka at magiging isang pamilya kayo. Not with Jerry. Ano po, Dr. Love, ano po kasi, talagang nakipag-awalay na po ako kay Jerry. Parang binabalik ko na po siya kay Inday. Kaso ang problema po, habol po siya ng habol sa akin. Sino? Si Jerry po. Sipain mo. Kung talagang ayaw mo na, walang makapipigil sa iyo. Kahit ang presidente ng Pilipinas, hindi ko pwedeng pilitin. Pag ayaw, ayaw. Huwag mong sirain ang buhay mo. Bigyan mo ng dignidad ang pagkababae mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman makakausap din natin si at Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Dito kitang-kita natin kung anong klaseng pagkatao meron si Jerry. Diba? Anong klase? Siyempre, tayo mga kababaihan galit na galit. Dahil ayaw nating makatagpo ng ganitong klaseng lalaki. Na kahit nasabihin nyo hindi nyo karelasyon si Jerry, nababastos tayo. So, di ba nakakalungkot yung ganitong klase na merong isang tao na sasabihin na kaya ako tumira dito dahil kasi libre lahat. Sana ma-realize din ng mga ibang kababaihan na pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi lang tayo natin ipapakita yung ating sabihin natin katatagan at yung pagiging sabihin natin magiging wise tayo. Aling Inday, dito pinapakita na kayang-kaya mong mabuhay na mag-isa. Kayang-kaya mong makahanap ng mas magandang partner or companion. Kasi ayaw naman natin maging yung parang pinapalabas na sugar mommy ka dito kahit na hindi mo alam. Ang pangit po noon. At ako'y nagpapasalamat dahil kasi isa kang babae na hindi ka natatakot na magkaroon ng tamang paninindigan. Hindi ka yung sasabihin natin na iiyak at magkakaroon ng depression dahil lamang sa ginawa dito ni Jerry. Pero alam niyo kung ano yung ayoko dun sa sinabi kanina ni Jerry, yung tingnan mo yung tsura niya. At saka, yung bakit ganun ang tingin mo, Jerry? Kung ganyan ang tingin mo, maniwala ka't hindi. Dahil national TV dito, walang magkakagustong babae sa'yo. At sana, makita mo, gawan mo ng paraan kung paano mo ayusin yung perspektibo mo sa buhay. Dahil kasi pag ganyan ang personalidad mo, napakahirap. Dahil kasi hindi magiging maganda yung pananaw mo sa buhay. Hindi rin maganda yung pinapakita mo. Sana magpakatao ka kasi yun ang importante. At sa mga kababaihan, Virgie, sana talagang ayusin mo ang buhay mo dahil importante yun. Dahil bata ka pa. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Balikan po natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming Jerry sa mundo. Hindi lang si Jerry, no? Ibig sabihin, maraming mga lalaki, sa mga lalaki, na nagte-take advantage ng mga kababaihan, no? Nakikita naman natin si Jerry na kayang-kaya niya magtrabaho. Pero kaso, inaamin niya na sumama siya kay Inday kasi libreng renta, libreng pagkain, hindi na siya naghihirap. Inday naman, magising ka sa katotohanan. Kasi, meron ba kayong anak? Wala po. Ikaw, nag-iisa ka na sa... meron pa akong unang asawa, pero patay na po. Ilan anak mo ron? 2 po. Saan ang mga anak mo? Nasa akin po. Nasa iyo? Ayaw po sa kanya ng mga anak ko, pero pinaglaban ko po siya. Ay,
O sila na lang ang bigyan mo ng pansin. Sila na lang ang bigyan mo ng pagmamahal. Kasi itong Jerry, bakit mo naman dinidepensa sa mga anak mo? Mas alam ng mga anak mo na hindi karapat-dapat si Jerry sa iyo. So magising ka na sa katotohanan, ha? At Jerry, huwag tayong ganyan. Kayang-kaya mo maghanap ng trabaho, ha? At hindi ka na kailangan umasa sa isang kagaya ni Inday para para sa pagkain mo, para sa tirahan mo. Yun lang ang masasabi ko, ha? Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Bago natin pakinggan ang mga desisyon ng ating mga bisita, ay pag-usapan natin bakit nga ganito ang mga naramdaman ng ating trio tagapayo na ito yung mga sinasabi natin. Unang-una, maling-mali na iniiwan mo ang iyong mahal ng dahil sa panlabas na anyo. Oo, hindi mo nakita ang mga tulong na binigay sa'yo. Kumbaga, hindi mo pinahalagahan lahat yon, Jerry, no? At napatunayan muli ng mga anak ni Ate Inday na nagkamali ang nanay nila. Ano ang gusto mong sabihin ngayon, Virgie, sa mga narinig mo? Sa lahat po ng narinig ko ngayon, kaya ko po i-let go si Jerry kasi matagal ko na po talaga siya ang pinababalik kay Inday. Siya lang pong etong ayaw, habol po siya ng habol sa akin. Pero paano ka ile-let go? Paano mo siya ile-let go? Alam mo, ang mga lalaki, hanggat hindi totoo ang let go, ay para silang mga paru-paro na balik sa mga bulaklak. Hindi, ako na lang po mismo ang Dapat aalis. ikaw ang gumawa talaga ng paraan. Ako ang gagawa ng way para hindi na po niya makita. Anong masasabi mo doon, Jerry? Akin naman kasi, sabi na kasi sa akin ni J na babalik na ako kay Inday. Kasi niloko mo siya, pwede mo nga rin gawin sa akin yon. Lagi siyang busy sa trabaho. Siyempre, paano naman yung pangangailangan ko bilang lalaki pag uwi sa bahay? Paano naman ko? Paano pala ako naging busy rin? Paano ako naging busy rin pala ako? Ganun din pala gagawin mo sa akin. Paano kung naging busy rin si Ate Virgie? Ayan, nagigising na si Ate Virgie. Pagkatapos ng 3 taon, kung ako sa iyo, Kuya Jerry, ay magpakalalaki ka, Kuya Jerry, ha? Itigil mo yung ginagawa mo dahil 100% tatanda kang mag-isa at walang tunay na magmamahal sa'yo. Ginagawa mo kasi laruan lahat ng babae. Hindi kami laruan para magpapalit-palit ka. Ate Inday, ano ngayon ang desisyon mo? Gusto ko na pong itigil yung makipag-iwalay na po sa akin. Kaya mo ba? Kaya ko na, kakayanin ko po. Paano ka mag-uumpisa ng pag-let go? Uuwi muna kami ng probinsya. Ng mga anak mo. Ilang taon ba ang mga anak mo? Magka-college na po yung isa. Sasama ba yun? Kung magka-college, sasama ba sa probinsya? Opo. Mas gusto po ng mga anak ko na Saan ba ang probinsya mo? sa Mindoro. Ay, ang lapit lang ng Mindoro. At napakaganda ngayon ng Mindoro. Nandoon ang Puerto Galera. Anytime gusto nyo mag-relax, mag-beach. So, ang sinasabi mo ay magle-let go ka na. Pag uwi nyo mamaya, kailangan na ni Jerry mag-alsa balutan. Opo. Handa ka na bang umalis, Jerry? Kung yung nararapat, di maghanap na ako ng tirahan na iba. Anong gusto mong sabihin kay Jerry at Inday? Dapat umalis ka na sa bahay ay maghiwalay na tayo. Isipin ko naman yung kinabukasan ko at yung mga anak. Kasi hindi ako laging Ang bata. may gusto ko sabihin kay Jerry. Ano naman, Virgie, ang gusto mong sabihin Gusto ko kay po Jerry? sana sabihin kay Jerry na magbago ka na, huwag mong gawing laruan ang mga babae kasi hindi kami laruan na kapag nagsawa ka na, pwede mong palitan. Ang pag-alis ni Ate Inday kay Jerry sa buhay niya, ay si Jerry ngayon ay mapipilay. Pero Jerry, pansamantala lang yan. Kasi nasanay ka na may tumutulong sa'yo. Pero,
ito rin ay magbibigay sa'yo ng magandang leksyon. At sana sa nangyari sa'yo ngayon ay mas maging maayos kang tao at maging mabuti kang tao. Sige, maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Usapang banyo tayo. Ang banyo ay... may natawa kagad si nanay. Ang banyo, dyan tayo dumudumi. Pero pag sobra na ang dumi, nagbabara ang banyo. Kaya naman nilalagyan natin ng out of order. Pag sobrang dumi na, out of order na. Kaya Mang Jerry, yung mga sinabi nyo kanina, you were out of order. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman ay hindi sukatan ng pagmamahal ang pisikal at ang pinansyal na estado ng iyong karelasyon. Dapat mahalin natin ang isang tao dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan,